Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyong lahat mga kabrigadang Pinoy Survivor. Happy, ano na ba ngayon? 24. Oh, Sabado. Happy Saturday. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas. Pasko na naman. So, ceasefire muna. Napanood niyo yung interview, SMNI. Gigil na gigil ako. Natakot ako sa sarili ko eh. Gigil na gigil. Okay, so maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik. Please like, share, and subscribe. Dumadami tayo. Maraming salamat sa mga follower tsaka sa tiyaga ninyong pagpanood. Malaking bagay na ba't nagkaganito to? Malaking bagay yung yung suporta, no? At basta kalimutan muna problema, Pasko eh, no? Pasko. Enjoyin yung pamilya nyo, enjoyin yung Noche Buena mamaya. Oh. Noche Buena ba? Medianoche. Noche Buena. So, enjoy lang. May mga total nakabakasyon yung mga politiko. Question mark, using government's money, question mark, mga senator, congressman, matapos yung magbakasyon, babalik kayo, you have to explain to the Filipino people. Okay? So, backstory dun sa interview. Tinawagan ako ng isang general at inayos sinetap yung interview, tapos nun kwento-kwento. Pumayag naman ako. Okay lang yan para maraming makapanood. Tapos nun hindi naman scripted yun eh. Hindi ko alam yung mga tanong eh. Basta any topic under the sun daw eh. So fire, sabi kong ganon. On the spot na lang. Kung ano yung maisip ko isasagot. Basta coming from the heart. Pero ang gusto kong i-stress sa inyo, dinasalan ko yon. Bago ko ma-interview, dasal ako. Sabi ko, i-guide ako para wala akong masabi na hindi maganda, at saka parang yung hindi baka mamaya ako pa maging cause na mapahamak kayo, no? Ayoko nang ganon. Kung meron man mapahamak, ako na lang. Okay lang yun. Total, nakailang buhay na kami. Kami, mga veterano na. Malapit na yung paa namin sa hukay, no? So, okay lang. Naka 8 buhay na rin ako eh. So, okay lang yung isa pa. Sa panlaban. Laban para sa bayan. Isa pa. So, hindi naman ako kumbaga sa nananahimik na lang Pero bastos naman kasi talaga itong ginawa ng Senado. Tsaka ng Congress. Hindi Senado, yung Congress. Pero yung expose kasi ni Sasot, no? Matagal na yun eh. Buwan na yun eh. Pero hindi ina-address. Nalilis lang yung kwento. Kaya patong-patong yung kasalanan nitong mga mga politiko natin. Itong Congress, kung mag-aasta, kala mo, talo pa nila yung presidente ng Pilipinas na 31 million yung boto. Tapos itong mga congressman, max na yan, mga 200 something. Kaya usually mga 100 hanggang no? Minsan nga 60 something lang eh, 70 ganon. Kasi marami sila naglaban. Kung mag-aasta, kala mo kung sinong yayabang talaga. Yun lang sana tanggapin ninyo, congressman eh. Yung mayabang kayo umasta, no? Kinabit yung title ng congressman. Tapos nun, may honorable pa kayo mga pinagsasabi. Ang hinihingi namin, ang hinihingi ng taong bayan, explica ninyo kung ano nangyari do sa sobra. Isa yon. Ano nangyari do sa sobra na 2.027 na kamo million, 2 billion 027 million, thereabouts.
Sobra dun sa 2.066 billion na nagastos niya lang yung 39 million. Daming tanong, daming talaga to. Ilang paulit-ulit na, nakakainis. Wala kayong sagot, nakakainis kayo, dinededman ninyo. So, meron din kayong meron din kayong kalalagyan, meron ding katapusan yung pananahimik ninyo. Kasi pagka naggalit talaga ang Pilipino, walang mangyayari sa inyo na maganda na akala nyo po tatawanan kayo, papalakpakan kayo, mga honorable. Hindi. Tanggal kayo sa trabaho. Matatanggal kayo sa trabaho. Sinasabi ko na, matanggal kayo sa trabaho. Ang yayabang nyo. Pati yung SMNI tinitira ninyo. Tapos yung ICC, sino ba may pakana ng ICC? Yung mga Makabayan Black? May araw din yung ninyo, maliligayang araw nyo, matatapos din yan. Kasi pagka ang taong bayan talaga napika, walang magagawa kahit sinong aharang sa kanila. Kaya konting humility, Congress, no? Pero ngayon dumating na kayo sa punto, hindi na humility wala na. Nandun na kayo sa you have to prove your worth. You have to prove na mga kayo, na karapat dapat kayo sa posisyon ninyo. Baka masarap pa yung Congress Yun ang nakakatakot Pagka kumilos ang taong bayan at sinara kayo, ano gagawin nyo? Utusan nyo yung PNP tsaka Armed Forces? Talo nyo pa yung hindi naman kayo Commander-in-Chief. Kukumbinsin niyo yung Presidente, Mr. President, sinasalakay kami ng mga taong bayan dito. Yan yung mga mangyayari dyan, kapit-tuko, kayo. Mga buhaya kasi, hanggat hindi nyo na-explica yung paggastos ng pera at pagka-disburse ng pera, yung pag-liquidate ng pera, certification, walang resibo, yari kayo. Kaya ang advice ko, yung mga congressman, senator, kasi dami yung Senate Pares naman kayo concurrent na resolution. Ang suggestion ko sa inyo, kung sino man dyan yung tingin niya, matino siya, nagkakaroon ng credibility problem itong buong institusyon, Senate, Congress. Credibility problem talaga. Sinong maniniwala sa kanya, kunyari meron kayong mga proposal, meron kayong mga project na para sa taong bayan, para sa korupsyon, para sa kung anong ek-ek na pinagsasabi ninyo, para magpapail kayo ng kaso sa korte para questionin yung budget. Sorry mga kinakaukulan. Nandun pa rin tayo doon sa credibility issue. Sabihin yung i-amen yung konstitusyon. Wala nga kayong kredibilidad Bakit pagkakatiwalaan kayo ng taong bayan na hindi kami nakatingin, nagtatrabaho yung mga tao, may kanya-kanya, busy kami, alter ego kayo, papalitan nyo yung konstitusyon, yung amendment, tapos sisingitan nyo. Maya-maya, andyan na. Tapos ang mga ibang Pilipino, kukuhanin ninyo sa ayuda, kukuhanin ninyo sa pera-pera, mararate pa yung Hindi na kailangan ng ratification. Paano? Kaya nga, you are inviting disaster. Kaya nga National Security Council, National Security Advisor, if there is any destabilization plot, kayo, Mr. President, gising, Mr. President. Kung merong destabilization na pinanggagalingan, na monitor kayo, hindi galing sa taong bayan. Hindi si Doc Celis, hindi si Badoy, hindi yung mga retired na PM mayor. Kahit ilista nyo sila, gumawa kayo ng order of battle, gumawa kayo ng intelligence summary, ng mga intelligence assets, ng mga intelligence agents, kaya sa Armed Forces o sa National Intelligence o sa NBI o whatever. Mapapalpak yung report nyo. Ang source ng destabilization is yung Congress. Dahil sa yung hangad ng ibang tao dyan sa Congress na magkaroon ng shot
ng ng pagkakataon for higher office. Pwedeng presidente o pwedeng prime minister. Kaya yung mga sip-sip, yung mga galamay, yung mga tambalolong na team, later on, dahil sa tumutulong sila, ang dyan, mangyayari dyan, pera-pera, bibigyan ng pera. Sino sa inyo? Tapos nun, gamitin nyo yung posisyon nyo para questioning yung tao. Ay, nako! Sana nga, patawag nyo kami. Patawag nyo kami para babastusin ko kayo sa harapan ng TV. I will show you what defiance is. And I will show you that we are superior sa inyo, mga congressmen, at sino man kayong mga politiko na nakalimutan na talagang taong bayan ang naghalal sa inyo. Yung konstitusyon natin is a piece of paper. It's a piece of paper unless it is ratified by the people of the Philippines. Tandaan niyo yun. Meron kang ang daming articles, ang daming di ba? Panay mga salitang hugot-hugutan na kung anong ek-ek na yan. Wala yan, walang silbi yan. Hanggang hindi siya pinipirmahan ng taong bayan, hanggang hindi siya pinagbobotohan ng taong bayan na, sige, pasado sa amin yan, okay na. We ratify the Constitution. Kaya nga merong referendum ang tawag doon, na magpagbobotohan niya ng taong bayan. Approve, disapprove. Kaya kayong mga politiko, lahat kayo, sorry na lang doon sa mga nadadamay na mga mababait, mga performer. Sorry, pero panay, ang daming politikong wala sa hulog Isipin ninyo, mahalin ninyo yung bansa natin, mahalin ninyo yung mga tao para hindi tayo mauwi sa gulo. You're the ones destabilizing the country. Nananahimik ang mga tao. Kami, nananahimik ako, nananahimik yung mga general natin. Paano yung yung iba nga, may rayuman mahirap ng pumirma. Mahirap ng pumirma, may rayuman So, pati yung mga kasundaluhan natin Pero makadidinig mong ganyan na yung pera na nakokolekta dahil sa taxes o kaya sa efficient function ng government in revenue collection, BIR, mga tariff, mga yung customs, mga GOCC, tapos nun biglang kung saan nyo na ilalagay yung pera, and then ang higpit-higpit nyo sa iba, tapos nun yung pala kayo, ang budget ninyo, nandun lang yung pera, nakatiwangwang yung 2 billion. At the end of the year, nagastos nyo lang 39. Nakakainis. Nakakainis talaga. Tapos, kayo, para gumanda yung papel ninyo, papasukin nyo pa. Ayan, dito sa atin, marami pumapasok ng mga troll na. Marami nang pumapasok na troll. Bambabara. Merong isa, dinilit ko na yung loko-loko kahit anong gawin mo, hindi mo magkakayang gayahin si Honasan at si Trillanes. Sila panay gawa, ikaw panay dada. Madyo sabihin yun. Tama siya Hindi ko kayang gayahin si Honasan at Trillanes. Hindi ko naman ginagaya si Honasan at Trillanes. Yung dalawa na yon, kasama sila doon sa 15 Congress na bumoto sila yung nandoon, walang objection, kasama si BBM, kasama si Lacson. Tignan ninyo, 15 Congress. Nandun sila, 3 mayor yon, Honasan, Lacson, Trillanes, na pumayag sa resolution number 10. Kung nandun ako, hindi ko kayang gagayahin yan. Sasabihin ko, teka muna, mga gago kayo, mali yun Pare-pares tayo ng eskwelahan na pinanggalingan. Anong natutunan nyo? Ano ba ako? Sa evening classes? Kayo, morning classes? O kayo evening classes? Ako yung morning classes? Pare-pares naman tayo pinanggalingan. Bakit nyo pinayagan yung ganun? Tapos bibirahin si General Reyes. Yun ang masakit
Makikita sa TV, hangang-hanga ako sa inyo. Wow, grabe, kinwestiyon, P-Mayor sa P-Mayor, General Reyes, oh. Talagang usok siya, talagang pinagpawisan. Pero kung titignan si General Reyes, Chief of Staff, tapos nun, nag-energy, nag-DILG, nag-defense, di ba? Ang kino-question yung pabaon system. Merong 48 million, 50 million. Nakalimutan ko na yung actual figure na bawat Chief of Staff, ganon. Merong pabaon pag-retire. Naalaman ngayon dahil yung expose ni Captain Rabusa. Oh. Tapos nun buti umalis na ako, no? Hindi ako mag-Chief of Staff. Wala nang pabaon eh. Wala nang pabaon. Walang nga. Tapos nun joke lang yan ha. Tapos nun nag-question sila, grabe yung mga tanong. All right sir. All right sir. Tapos nun why? Sabi ni General Reyes, I walked into it. Dumating ako dyan sa Chief of Staff, nandyan na yan. Why, bakit hindi mo binago sir? Kita mo nang mali yan. Hanep, yung salita. Ba't sila? They walked into it. Resolution number 10, inano nila. Inadapt, yung resolution number 10, adapts or maintains the current practice. Nagsimula pa pala yan ng ng 19 kopong-kopong 1987 pa yata Ilang dekada na tayo niloloko Kala mo mga honorable, yung pala Now, kung sa tingin nyo mali yung haka-haka o mali yung sinasabi ng mga tao, napakasimple. Huwag nyong bibirahin yung mga tao. Because right ng mga taong bayan, right namin, right, na dahil sa kami ang pinanggalingan ng kapangyarihan ninyo, dahil sa kami ang nagboto sa inyo, ang nagluklok dyan sa inyo, na yung sweldo ninyo galing din sa taxes. No? Kami, kung kinakailangan namin kumita, trabaho kami, walang ya kayo. Hinayupak talaga kaya nga hinayupak Tapos kayo pa yung mayabang na, putya, sino kang tumatawag sa amin hinayupak? Talagang hinayupak kayo, hindi pa kayo nag-explain hanggang ngayon nakakagigil kayo Magkasta pa kayong mayabang, wala kayong ang pupuntahan nyo talaga, down the drain, down the drain. Nakakainit kayo ng ulo, magpapasko na, init ng ulo, nakakainit kayo ng ulo talaga. Sipin nyo. Wala nag-explain O di sige, sabihin nyo, tignan nyo yung ginawa ng isang congressman. No. Nag-certify siya, may resibo. Di gawin ng ganun ang gawin nyo. Senators, lahat kayo mag-clear, certify, resibo, pakita nyo sa tao. Pakita nyo, open your books. Pakita nyo sa COA, let COA be the ones to say na, okay to, may resibo, kompleto. Pero wag nyo kukurapin yung COA. Yan ang hirap yung perception sa inyo, korap babayaran nyo yung COA. Yun ang problema dito Alam nyo, malapit na akong maniwala na cancer na yan no? Malapit na akong maniwala walang kapag-asang maayos yan. Kaya pagka, konti na lang, kita nyo yung bagyong dadating sa inyong lahat. Babagyuhin kayo. Hindi lang category 5 Because, uusigin kayo. Kung hindi kayo mausig ng konsensya nyo, uusigin kayo ng taong bayan. That is a promise, no? Pinapalipas lang namin yung Pasko. Gusto lang namin masaya kami. Wala pa kaming Noche Buena. Hayop kayo. Tapos kayo, bonus. Explica nyo, may bonus ba kayo? Wala. Pinaghatian nyo ba yung 2 billion? Question mark. Pinaghatian nyo ba yung 2 billion? Because you have been silent. No one, not even one, bothered to explain. Not even one dared to give the public an explanation. Puso. An explanation na hindi naman ganyan talaga yung Kasi marami naman kami nang nagbibigay ng resibo. Mali pa rin. Kasi bakit may magbibigay ng resibo? Bakit merong hindi magbibigay ng resibo? Kasi as far as Resolution 10 is concerned, liquidation, liwanag liquidation, nakalagay doon. Liquidation by certification.
So that opens the door for corruption. That opens the door sa sindikato. Kayo-kayo, lahat kayo, ganon. That's why maku-question yung institusyon. O, sino ngayon nagde-destabilize? Tao ba? Kayo gago gumawa ng sistema. Kayo yung nag-maintain ng sistema. You walked into it, ha? Yung mga bagong congressman tsaka senador, you walked into it, sinabi, ayan, merong ganito, bigyan ka ng pera, 2 million, 5 million, 10 million, ewan ko. No? Di pa nabubuksan yung libro eh. O, bigyan ka ng ganito, tapos, kaya pala yung mga Freedom of Information Bill, and tagal-tagal na hayop talaga kayo. Kaya nga, paano? That's why, alam nyo, nabangga ako. Nagbi-build up yung dalawang option, no? Nasabi na iba, military junta na lang. Military junta. Pero mga Pilipino, ang military junta, hindi tayo sigurado sa pwedeng madulot ng pagka-military nakaupo. Kasi it's a group of people na panay general siguro. Kasi syempre, sino gusto may colonel dyan, may captain, may teniente. Hindi, panay general yan, mga bossing eh. Panay commander, probably. 4-star, 3-star, 3-star, major service commander, area commander. Siguro kung lalagyan nila sibilan, sunod-sunuran lang yung sibilan, military junta nga eh. And then, hawak nila lahat. Tapos nga, baka makurap eh. Yun yung problem. Yun yung problem. May 3 nga doon na mayor doon sa Senado noon na they had a chance to stop it. Kahit sila mismo nag-object, pero hindi nag-object. Kaya yung ikaw, ha? Kung ikaw, troll ka man, ano? O, troll ka nga. Tignan nyo yung tatanggap ka ng pera, tapos ako yung palilitawin mong gago. No, sinong gago? Di ba ikaw ang gago? Palilitawin mo yung, hindi ko sinabing gusto kong gayahin si Unasan at si Trillanes. In fact, I am so frustrated with Unasan. Sir, sorry sir ha. Colonel Honasan, Senator Honasan. Because ang daming nasira yung karir ng mga contemporaries ko sumunod sa kanya. Yang kukuruko na yan. Ang daming nasira na karir sa mga sundalo, mga opisyal, ang gaganda ng karir nila. Panay mga foreign trained, panay mga medalyado. Sira karir. Kasi nagkudita. Nga nga eh. Pag nyo isipin, nasira yung karir ko, hindi. Yung akin, choice. In fact, I was a government negotiator, 1989 ko. No? Government negotiator. Doon sa mga hindi nakakalam. Ayan, laki ng utang na loob ng Pilipinas doon sa mga government negotiator when there was a Makati siege. It was my unit, 1st Scout Ranger Regiment. Ayaw ko ng patayan. That's why I have to enter Makati, kaming mga opisyal, General Enrile, 1-star pa lang siya noon. Superintendent siya ng PMA, Captain Pangilinan, Captain Ang, Dudong Paune, si Dick Morales. And then meron kami nakita doon na si General Luga, no? General Luga, retired. Doon kami kita-kita, usap-usap. Alam nyo, isang reason kung bakit umalis sa serbisyo, napunta tayo dito memory lane. Isang reason kaya ako umalis sa serbisyo, because government, the Cory government, did not hold true to their promise, their part of the agreed, excuse me, na mga pointers kung bakit babalik na lang sa barracks yung mga ranger. Walang makukulong. Si Colonel Galvez lang ikukulong.
Hanip yan. Hindi didisband ng Ranger Regiment. Hindi tatapon sa Mindanao yung mga sundalo. Anong ginawa pagkatapos? Tinaya ko yung pangalan ko. I gave my word of honor na pang-usapan na to, parang nag-blood compact tayo. Ano nangyari? The moment they gave up their positions, sila Danny Lim, sila Abe Purganan, tsaka yung mga ibang opisyal, ayoko na sabihin, baka ma-endorse si Galvez nandyan. Bumalik sa barracks, tapos nun, pagdating doon, kulong lahat. Tapos doon, in a few days, January, nung sumunod na taon, 1990, dinisband ng Ranger Regiment. Government did not pursue yung kung ano yung napag-usapan. Kaya nga, nung 2004, nung Trillanes gusto kong pumunta doon. Gusto ko lang sabihin, doon sa usapan nila doon, sa Oakwood, gusto kong puntahan. I-video ninyo. Kasi, wala Pagka hindi naka-video, walang katibayan Kung ano yung pinag-usapan, naka-closed door. So sa amin, sa Intercon, yung usapan namin, pati yung mga namatay na sundalo, bibigyan ng benefits yung pamilya. Wala Kaya nga nung nag-file ako ng resignation, 1995 kay General Enrile, sinabi ko lahat yun sa kanya. Pinamukha ko kay General Enrile lahat sa kanya yan. Di bali sir, nag-chief of staff ka naman at the expense of the Ranger Regiment. Kaya sabi sa akin, gago. Nag-resign ako. Nagalit ako talaga kasi sabi ko, mali yan. When the Cory government gave their word. Kasi ang usapan nun, anything but Cory Aquino. Yun yung parameters namin. Anything but Cory Aquino. Anything under the sun. Gusto mong bigyan sila ng pera, pwede. Magbibigay ang gobyerno ng pera. Sige, happy forever in the beach, in the sun. Yan, ganyan kayo. Pera. 1 million. Pwede. Anything under the sun nga tapos nun, ang mga lumitaw, benefits, hindi disband ng Ranger Regiment, walang makulong, aako lang si Colonel Galvez, yung class 71. Ano nangyari? Wala, kinulong lahat. Kaya nga, pikang-pika ako doon. Pag-negotiate ng gobyerno, ginamit ako ng gobyerno para makapasok doon sa Makati kasi kilala ako ng mga tao doon. Ako naman, ayaw ko magkaroon ng civil war. Ngayon, sa inyo, na nagsasabi ng military junta, hindi siguro pwede yung pwede, ibig sabihin, pwede military junta kung gugustuhin ninyo, pero baka pagsisihan ninyo. Kasi pagka military ang nakaupo dyan at hindi mo maiwasan, makurap yung mga general, kasi nga sa dahil ng pera, yung mga politiko nga natin nakukurap So, mahirap. It has to be somebody na may nakaupo talaga na credible, trusted ng taong bayan. And then, ang magiging direksyon nun, revolutionary government, wherein ire-reboot yung buong Pilipinas. Ganun ang mangyayari. Isang option. Na-explain ko lang sa inyo. I'm not encouraging it. Tapos nun, intellectual discussion. Itong mga na to Tapos nun, ang doon, hindi mo mapipilit. Kung sino man yung gusto ninyo ilagay na tao, hindi mo mapipilit. It has to be simultaneous, It has to be may catalyst merong may tipping point, merong mag-ignite 'yon. Kaya hintayin nyo, wag kayong pangunahan, wag niyo pangunahan ang central figure, wag niyo pangunahan si Tatay Digong, wag niyo pangunahan si BP Sara, wag niyo pangunahan kung sino. Wag niyo pangunahan yung military, maghunta na lang kayo. Sana si General Browner, ganyan. Wag niyo bigyan ng problema si General Browner. Isa pa, administration. Pagka si General Browner, tinanggal ninyo, good luck. Good luck. Kaya nga, alam nyo, para kayo nauubos na kandila, administration, nauubos yung kandila, parang alam nyo na yung gano'n, nauubos na kandila.
na hindi mo na alam kung gagawin kasi doon papunta, paubos yung kandila mo, pawala ng pawala yung apoy mo hanggang sa dumilim na, wala na. So, doon kayo papunta damn if you do, damn if you don't. Ganun na lang ang ano ninyo. Kasi confused na kayo Pero kaya ako nagsasalita, binibigyan ko yung advice. Senate Congress, number one. Pakita nyo yung liquidation ninyo, certification, with receipts. Buksan niyo yung libro nyo. Number 2, rescind ninyo, tapusin ninyo yung concurrent resolution number 10 na yan. At isa-isa nyong sabihin, o kundi kayong lahat ang magsalita, hayaan nyo may magsalita 1, 2, 3, hanggang sa i-separate nyo yung mga bugok na itlog dyan at yung mga itlog na maalat. Masarap kainin. Mga itlog na, gutom na ako Itlog na maalat. Yung bugok, walang mangyayari. Mabaho na yan Kahit anong gawin mo, ang luto, wala na. Bugok na yan. Mangkorap na talaga yan. So, they will never, kasi alam nila. Ngayon, buta-buta kayo, Buta-buta kayo. Kasi, paano to? Kinu-question ng taong bayan yung natanggap kong 5 milyon, buwan-buwan. O, paano yon? Paano nyo i-clear yan? O kung tumatanggap kayo ng 2 milyon, MOE, paano yan? Checkin nyo ng COA yung resibo. Kaya kayo di maka-imake. Kasi parang may semblance, yun ang isip ng tao May semblance na totoo, yung haka-haka ng ibang tao, compare, social media, tapos nun, wala na kayong magawa. Hindi nyo man aminin. Tapos, iniiba nyo ngayon yung topic. ICC, Sara Duterte, Digong Duterte, SMNI. Indirect na pananakot. Pero hindi kayo makadiretso na, ay nako, good luck sa inyo. Patapos ng araw ninyo. Pinalipas lang ng taong bayan ng Pasko. Pinapalipas lang itong Pasko. And for next year, first quarter of next year, if you do not give the Filipino people answers, kayong gumawa ng sarili ninyong ikababagsak. Hindi kami. Hindi taong bayan. Hindi. Kayo. Simple lang hinihingi. Explain yung sobrang pera. Ginawa nyo bang savings? Sinoli nyo ba sa budget? Sa treasury? Tapos nun, kung sinoli niyo lahat ba? Kung hindi, may sinoli kayo. En parte, meron kayong dinivert o kinomit. Tanong, saan nyo kinomit? Sabihin nyo sa amin, kinomit nyo, binigay nyo sa bawat congressman. Ganun ba? Ang dumi ng isip ng tao. Hindi nyo, wala magagawa nyo, mga boss nyo yan. Yung presidente nga pagka nagalit ang tao, mura-murahin nila yung presidente. Kayo pa, congressman, 200,000, 100,000 boto nyo. Kung magasta kayo, para kay presidente. Ngayon, explican nyo. Paano yun? So, kaya nga, sakit ng ulo ninyo ba, congressman, ang pinakamagawa na lang ninyo, bumaklas kayo. Kumbaga sa you pull out a Gloria Arroyo. Garci. I am sorry. Di ba? Ganon si Gloria. Hanggang ito yung congresswoman. na ano siya? Yung simpleng yung lapses in judgment. I am sorry. Imagine that. Lumusot siya, nakalusot siya. Galit ng taong bayan, daya ng eleksyon. Shall I have, hello, Garci? Shall I live by 1 million votes? Gusto niyong sabihin ko kung sino yung official na military na doon? Na involved doon? Dami ko alam Intel Baka papatay ako. Wag na. Okay lang, sir. Okay ang dami Walang yun. Sipin mo yung boto nun, dinaya talaga. 2004 elections, presidential, panalo dapat si Fernando Poron You see? Ilang taon na niloloko ang taong bayan, So, sorry, nabangga ko ulit. So, yan ang
Well, anyway, kaya ito, yung mga troll, ano, tanggapin nyo yung bayad. Naintindihan ko eh. Kaya kayo kumikita, tinatanggap nyo yung ano, kahit halang yung bitukan ninyo, kahit wala na kayong bangkarote na kayo sa mga prinsipyo, natanggap nyo yung pera para lang kayo merong pangkain. Sige, I'll give you that. Pero inan nyo, huwag kayong haraharagan dito sa aking ano, sa channel, ano. Mag-ingat kayo sa mga pinagsasabi ninyo dito sa channel namin. Huwag niyo ihaharas yung mga tao dito sa channel. Kasi bago ko barayin yung ano ninyo, yung account nyo, kinukuha ko yung pangalan. Kahit hindi totoong pangalan yon, yung IP address nyo. Bahala si Wawawi. Kilala nyo si Wawawi? I-check nyo sa mga ano, sa mga vlog ko, no? Anong yan ngayon? Kung magsalita kayo eh, talagang di ko naman gagayahin si Honasan tsaka si Trillanes. I have my own character, I am my own man, and I have my own sense of moral values, no? My standard in ethics and yung ano ko, moral fiber ko, eh may sarili akong ano, sinusunod. Wala akong pakialam diyan kay Senator Honasan at kay Trillanes. Senator sila, eh bakit? Di naman ako tumakbo. Ayoko naman magpolitika. Pero ang sinasabi ko sa iyo, troll, nasabi ko sa iyo, kung ako nandoon, nag-object ako, it will be in record na nag-object ako. Kasi wala akong ambisyon na nakikita ko nang mali, eh sasabihin ko pang tama. Hindi ako ganun eh, no? Kaya putragis, mali yung sinasabi mo. Okay, so move on. Wala na, anyway, dinilit kita eh. Leo, kung talagang ano yan, mahal ni Akop ang bayan, imbestigahan nga niya ang mga ano yan, pinangalanan ni Joma na mga party list. O nga, yun nga eh. Eh bakit in the first place? Kaya nga, again, meron na mga nadidinig, may nadidinig ako from mga sundalo na retired at mga officers na retired na okay na revolutionary government. Pati civilian eh. Oh, may mga ilan nagsasabi, okay na revolutionary government. Kasi pagka revolutionary government, complete reboot. Na virus yung computer mo, patayin mo, i-reboot mo. Di ba? Kasi na ano eh, naghang o nagano. So ngayon, ang Pilipinas, nakahang. So pagka nag-revolutionary government, ang pwede mangyari doon, palitan yung constitution ng taong bayan. So, ewan ko paano nila gagawin yon. Kasi kung meron man nag-iisip ng revolutionary government, ang dapat ang gawin, magkaano ka na ngayon? Nag-iisip ka na ngayon, meron ka na ngayon mga set of mga constitutionalists o lawyers, gumagawa na kayo ng draft, ganun ba? Para pagka may nangyari, ayun, meron na kagad, no? 2023, 2020, tapos na ngayon, baka next year, 2024, Republic of the Philippines Constitution. So, iraratify na lang ng taong bayan. Isasabay sa 2025. Baka ganon, pwedeng mangyari yon. Nag-a-analyze ako, no? Thinking aloud. So, pwedeng mangyari yon. Ngayon, total reboot. Kasi may revolutionary powers, kung sino man yung central figure, automatic yan. May death penalty na. Executive order lang yun eh. Revolutionary order number XX. Meron ng death penalty, tapos nun, titignan yung libro, titignan lahat ng bank account, ng mga politiko, re-revisahin lahat ng ninyo, yung mga properties ninyo, pangalan sa inyo, pangalan ng mga kamag-anak ninyo. And then, pagka napatunayan ng revolutionary court o tribunal, it could be a military court, na guilty ka, firing squad, luneta, araw-araw, merong kinakatay. Gusto niyo ba ng ganon? Baka yung iba sumagot, yes sir, yes sir. Yes sir, gusto namin. Ay, nako. 2024, pwedeng ganon, no? So, yung dalawang option na yon,
yun yung mas, dahil sa katangahan nitong ating mga politiko, you are causing destabilization, you are causing the Filipino people to move towards that. Meanwhile, parang sine, the military, nagkukwentuhan, uy, nadinig mo si Pinoy Survivor? Oh, yung sa SMNI? Oh, tama si sir, di ba? Kwentuhan. Maya-maya may lalabas ng galing sa itaas sa AFP. You are reminded of your duty, follow the chain of command. Mga automatic issue ng mga order. Kasi worried yung itaas na nag-iisip na yung sundalo. Napopoliticize yung sundalo. Kaya nga sinasabi ko huwag niyong bigyan ng problema yung mga commander natin, si General Browner, yung Major Service Commander, huwag niyong bigyan ng problema. AFP, intact kayo, ha? Iniwanan namin yung AFP, intact lagi. Laging buo ang AFP. Kasi yung mula noon, 1986 hanggang ngayon, wala tayo civil war. Wala tayo ng mga junta. So dapat intact kayo, aware kayo sa nangyayari, tandaan nyo lang yung Constitution. The sovereign Filipino people. Pagka nakita nyo, naglabasan sa kalsada yan. Tapos titimbangin nyo. Sino ba dito yung tama? O, pag hindi nyo pag sinabihan kayo na barilin yung mga sibilyan, yung mga tao, alam nyo na kung sinong tama. Di ba? Pag sinabi sa'yo, alam nyo si Marcos Sr., mga kabrigada, si Marcos Sr., nadinig ko to kay General Maki Macanas, Kasi ganun talaga, nagsacrifice totoo yung sinasabi ni General Macanas. No? Kasi mag-abot-abot man 83 ako, 84 siya kumabit. Tapos we all experienced 86 as second lieutenants. Kami, magta-first lieutenant na kami nun 2 months after, lumabas yung first lieutenant namin. So, Teniente Camote, ang maganda ron, kayo may hawak ng tao. Kahit yung mga general na walang magawa. Yun ang mahalaga. The generals can give an impression na may mga pressure. But real talk, matakot kayo pag kayong sundalo ang nagsasalita na. Okay? That's why ang promise ko sa inyo, regalo ko na lang sa inyo, I'll make a manifesto ng taong bayan. Hintayin nyo na lang I will form the words, manifesto ng taong bayan, and then yung gustong pumirma kayo. Pakita nyo yung ninyo, yung gusto ninyong, kung agree kayo doon sa sinasabi, pirma kayo. Pag hindi kayo agree, di wag kayo pumirma. Walang pilitan yan because it is an expression of our freedom of our right. Hindi mo naman sinasabing topple the government. Hindi mo naman sinasabi na na mag-secede sa government. No. That's against the law. Ang sinasabi mo lang, we are requesting ito yung gawin. Ito yung demands namin. Because tayo pa rin yung taong bayan. So, nagagalit iba, wala yung mga kasi P-Mayor ang nagpirma 200 Sige, subukan natin nawala rin pa. Kaya gagawa ko ng manifesto na kung ano nilalaman ng aking damdamin. And if kung nakita ninyo na ganun din yung nilalaman ninyo, pumirma kayo kung gusto ninyo. Kung ayaw nyo, walang pilitan yan. Ipopost ko na yan sometime after Christmas siguro. Pero yun, regalo ko sa inyo. So that anyone who wants to sign, you sign. You be a janitor, you be a teacher, you be a tricycle driver, jeepney driver. If gusto ko makita ng Congress na maraming galit sa kanila, dineded man nila. Pero pag ito, nakita may manifestong ganyan, and then nandyan lahat na civilian na nakasign, hindi lang 200. Parang yung mga generals na 200. Hindi lang 200. Dito sa manifesto na to, the Filipino people, halo-halo, all walks of life, babae, lalaki, matanda, bata.
Gusto nila pumirma sila. I-affix nila yung signature nila, they mean well. Ano? Anong gagawin ng gobyerno? Pakulong kayo lahat? Pakulong tayo lahat? Uy, magkita tayo ha? Saan tayo magpapakulong? Sa isang isla? They can do that kung gusto nila. But who will implement the armed forces? Eh kung pumirma rin yung armed forces, secretly, pero wag na kayong pumirma armed forces. Kaya na namin to. Yung mga retired, tayong pumirma. Mga retarded tayo eh. Tayo na pumirma. So, it will be an avenue for everyone. Yung mga hindi na-express yung kanilang indignation. Yung, nandun pa lang naman tayo eh. Anger, yung demands, no? Nandun pa lang tayo. We demand the government to explain to us. We demand government action on their part. Senate, Malacanang, Congress, everyone. Pati yung MTRCB, no? Ba't kayo, bibira kayo, wala man lang wala man investigasyon. Ano ba yun? Sa bayan na hindi nyo malang binigyan ng right. Anong klase yan? Martial law. Talo nyo pa martial law. Kaya ako nagagalit eh. Kung mag-aasta kayo, gusto nyo magka-martial law talaga? Gusto nyo? Ha? Kasi yung asta ninyo, asta ninyo martial law. Pero ang taong bayan, pagka kumilos with may backing at magkaroon ng martial law talaga, lahat kayo, uupakan kayo. Gusto nyo mangyari yun? Sige, pisain nyo pa, pisain. Tirisin nyo pa taong bayan. Kaya nga Merry Christmas. Merry Christmas na lang sa inyo. Mga tigas ng ulo nyo, yayabang ninyo. Mga honorableng ewan. Subukan yung subukan nyo talagang, sinusubukan nyo eh. No? Advice ko na lang sa inyo, yung natitirang matinong Senado, pakilala ninyo yung sarili ninyo. Matino kayo. Lalo itong mga bago. Robin Padilla, sino itong mga Tulpo, yan, mga bago. Wala pa. Hindi pa nahahaluan yan ng Bato, Bongo, magsalita kayo. Mag-clear kayo with resibo, ganon. Tigil nyo. Maintindihan yung taong bayan. I am giving you the avenue. Guys, in the Senate. Magsalita kayo. Yun na hinintay ng taong bayan. Si Tolentino, Titoy, schoolmate. Schoolmate. Alam ko yung pinanggalingan mo. Pares tayo ng pinanggalingan ng high school. Matinong eskwelahan. Very honorable na eskwelahan. Sana, nandun ka rin. Di ba? God-fearing. Tayo, Franciscan. Tayo, di ba? Tintoy. Tapos sino pa? Yung mga iba na mga senator. Yung mga Estrada. Di ba? Ang dami ninyo dyan na may avenue na okay, mali talaga yung ginagawa natin. Sige, tigil na natin. That's a start. Ngayon, tingnan natin kung yung taong bayan maniniwala. But you have to do it. Kasi kung titignan nyo, kung bibilangin nyo, mag-inventaryo kayo ng swerte ninyo, paubos na. Down the barrel, scraping the barrel na yung inyong swerte. Ubos na talaga yung pasensya ng tao. Ang hinihiling ng tao, yung explanasyon para mawala ng konti yung galit. Okay? So, avenue. Sige, after Christmas, sabihin nyo, okay, we have heard the Filipinos, their aspirations, and ako, magkiklear ako, ito ang clearance ko, with resibo ko, ito yung certification ko, at I'm inviting COA, and then, open books ako. Sinong senator ang gagawa nun? Yung mga sinabi kong pangalan, subukan natin. You have an avenue, no? You have an avenue to get out of this syndicate. Kung yung institusyon, bulok, mangbugok, umalis kayo, madadamay kayo sa bugok na itlog. Babaho rin kayo. Ngayon, kung ganyan yung kalakaran, stop it. Ang avenue nyo na ngayon, senator, congressman, kung kayo talaga matino, kung kayo talaga may konsensya, kung kayo talaga ay nag-iisip sa future ninyo at sa future ng bansa natin, simple. Mag-clear kayo with receipt, pakita ninyo. No? Tapos na sabihin nyo,
and I make a statement, privilege speech, itong Resolution 10, okay, palitan na natin, terminate, rescind. Oh. Imagine that. And then, kung sino yung naniniwala rito na mali ito, taas ang kamay, o di makita ng taong bayan, kahit sabihin nilang grandstanding kayo, at least nag-attempt kayo na i-correct. Di ba? Kesa yung ang taong bayan ang magko-correct. Huwag niyong hintayin na may tumayo dyan. No? May tumayo dyan. Huwag niyong hintayin na yung mga taong bayan papasok dyan sa compound ninyo. Papaligiran kayo, walang magawa yung police, walang magawa yung security nyo. No? Kasi yung taong bayan, okay, may mga okay nga daw mamatay sila eh. O, paano yan? Paano ko sila yung pumatay? O, galit eh. Kaya nga, I'm giving you a way out of this mess na pinasukan ninyo. Yung nagsabi na hindi ko magiging kagaya si Honasan tsaka si Trillanes, definitely. Because I will do a different thing. No? Sasabihin ko, outright, mali ito. At kung hindi kayo maniwala sa akin at ako yung lone ranger na may make statement na mali ito, na overpower ako ng 23 senators or 300 congressmen, kung congressman ako, I will go to the media, sasabihin ko yung side ko. Mali naman talaga ito eh. O, sasabihin nyo, magagalit sila sa akin. So what? Ang boto nyo, parehas lang ng boto ko. Ha? Ako, pinoprotektahan ko, wala kayong pakialam sa mga tauhan ninyo, sa mga constituents nyo. Puta na, manggago kayo. Ako, kung binoto ko kunyari saan ba ako dapat, kung congressman ako? Sa Pasig siguro. Taga Pasig ako eh. So, sasabihin ko, pinoprotektahan ko yung constituents ko. Eh, mali naman yan eh. Pera nila yan eh. Oh, ba't mo may sweldo ka naman ah. Actually nga, mataas sa sweldo ninyo eh. Ano ginagawa ninyo? Hindi nyo nga mapasa-pasa yung mga bill. Yung mandatory service ba? O ROTC? O what? CAT? Ano? Yung ating reservice? Ano? Ano na? Yung ating defense industry? Ano na? Na hindi nga kayo makapasa ng bill tungkol sa kung ano yung ngipin ng Coast Guard eh. Ano ba gagawin ng Coast Guard dyan sa West Philippines na yan? Dapat nagpasa kayo ng batas para yung Coast Guard tumapang kasi they are implementing the law. If they don't implement it, they are violating the law. Eh ano, confuse ang ating Coast Guard kung anong gagawin. Hindi magawa. Tapos ang dahilan na malakas ang China eh. David ng Gulayat. Pero kung may batas kayo sinulat dyan, in-explain yung ewan ko ba sa inyo. Eh, pero yung batas kasi, yung pera kasi. Eh kami nga nung kadete kami, ang turo sa amin, wag mong gagalawin yung pera ng sundalo mo. Okay? Eh kayo, ginagalaw niyo yung pera ng taong bayan eh. Hindi tama yung pag-clear ninyo eh. Kaya ang daming tanong. Now, hindi ubra yung pananakot ninyo. Hindi pwede. Tingnan yung ginawa. Tingnan yung nangyayari kala Celis tsaka kay Badoy. Oh, backfire. Oh, sino ngayon na natakot? Backfire. Nagsalita rin 200 general. 200 PMAR yun. Wala. Ay, balita ako, may 20 million eh. Oh, 20 mil ba? Sino pa ba yung nakakalakad na senior na class? Mga 50s siguro, no? Naka-wheelchair. O, isipin mo yan. Eh, long gray line eh. Kasi yung kaya ngayon gagawin ko, para lahat ng naniniwala, gusto ko rin makita eh. Gusto ko rin makita na sino ba talaga ang dito concerned. Kasi ang isa kong message sa inyo, bago ako magtapos para hindi ko makalimutan, isang message ko sa inyo. Mga Pilipino, ikaw, ako, tayong lahat, magkakapatid, no? Ikaw, ako, tayong lahat, mga Pilipino, kaya nating baguhin ang Pilipinas in our lifetime. Kaya natin baguhin ang
Pilipinas for the good in our lifetime. Kumbaga sa within, bago ko mamatay, bago kayo madedo, bago kayo tumanda at di na kayo makaano, within sa buhay natin, probably 2024, ayusin na natin ang Pilipinas. Yun yung panawagan ko sa inyo. Kaya ako gagawa ng manifesto. Ipakita ninyo yung totoong pagmamahal ninyo sa bansa natin. Ako, bago ako nagsalita simba pa kami kanina Nagdasal na ako, pero hindi pa ako nakontento doon sa dasal ko. Na bigyan ako ng wisdom, bigyan ako ng discernment, bigyan ako ng tama na pagkilos para hindi na mapahamak ang bansa natin. Imagine, mabigat. Nagpa-bless pa ako sa pare. Kaya naisip ko, sige, gawa tayo ng manifesto. Pipirmahan ko. Ngayon ako mauuna. Mauna akong pumirma. Tapos walang pipirmang iba, no? That will tell me, what for? Why will I waste time for the Philippines when no one is willing to move forward? I am taking the lead. Rangers lead the way. So I'm taking the lead. Gawin ko yung manifesto na yon, generic. Walang P-Mayor, walang ano-ano, na kami-kami, kayo-kayo, tayo-tayo, gano'n. Hindi, anong tato? Generic. We, the sovereign Filipino people, manifesto ng taong bayan. Ito yung demands namin. Ito yung gusto namin mangyari. And then, pirma. No? So, bigyan nyo lang ako ng hanggang bukas, and then pipirmahan ko. There's nothing wrong with what we're doing. We're just showing, exercising our right, guaranteed by the Constitution. Tignan natin kung umubra pa. Kasi pag hindi umubra yung Constitution natin, palitan natin. Kasi kung itong mga hinayupak na taon to, no, na sakim na sakim, lulun sa droga, no, lulun sa power, no, hindi mo alam hindi na pwedeng pagkatiwalaan kasi walang nagsasalita. Something has to be done by the people. Now, ako, gawa lang akong manifesto, yun yung nararamdaman ko, yung gustong pumirma kayo. Gusto kong makita, meron ba kayo, abot ba kayo ng milyon? Aabot ba kayo ng whatever? Pumirma kayo, hindi yung panay salita lang. Hindi yung panay, isa mo, gago kasi itong troll Kasi nagbayad kayo ng troll, palpak ang tarantadong hinayupak na troll ninyo. Sasabihin, hindi ko kayang gaya si Unasan, tsaka si Trillanes, sila panay gawa. Ako panay dada. O sige, tignan natin, nagdadada ako ngayon, gagawa ko manifesto, hinayupak ka. Nagawa ko ng manifesto, o kita nyo. Bayad kasi kay troll Yung mga Duterte na mga vlogger, walang bayad yan. Galing sa puso, lahat yan. Kayo, mga vlogger ninyo, panay bayaran. That's why you will lose. Administration, tambalolong, lahat kayo, yung mga vlogger ninyo na mga mga bayawak vloggers. Yung mga butike at saka yung mga buhaya na vloggers, no? Tatlong grupo no? Butike, yan yung mga maliliit yung follower, tapos yung mga bayawak, yan medyo malaki na yung following. And then itong mga mayayabang na tambalolong buhaya tambalolong vloggers, no? Talagang super loyal. Lahat na idikta mo, titirahin. Si BP Sara, gago, magnanakaw, lahat, putya, ibabato nyo. Tignan natin kung saan kayo mapupunta. Kumita na kayo na kumita kung gusto niyo. Kasi hindi rin forever
ang inyong kikitain at nakakahiya kayo. Susuka kayo ng taong bayan. Animal kayo. Putang anong klaseng prinsipyo meron kayo? Tumatanggap kayo ng pera para manira ng tao? Anong pinag-aralan ninyo? Mahiya kayo sa sarili ninyo, mahiya kayo sa anak ninyo. Kayo mga vlogger na mga bayaran. Tapos kayo mga troll. Hey, umalis kayo sa Pilipinas. Because kami, babaguhin namin ang Pilipinas in our lifetime. Next year. No? Next year yon. Babaguhin na. Magpapasko lang kami. Enjoy. Merry Christmas sa lahat. Hindi ko na naman na ano kayo. Okay, so hanggang doon na lang muna ako. Si Annalyn Blas. Good morning, sir. Sana di ka magbabago at bagong Pilipinas. Nang nagbago yung administrasyon eh. Bagong Pilipinas, bagong gawa. Tapos sana hindi magbago at salamat sa pagtatanggol mo sa katotohanan. Laban mo, laban ng bayan. Yan, sabi mo yan. Kaya nga, gagawa ko ng manifesto, generic, pipirmahan ko. Unang-una akong pipirma. Happy ako. Ako yung unang-unang pipirma. Kasi yung sa mga PMA, nawala pa yung pangalan ko eh. Number 27 ako doon, pero wala yung pangalan ko. Ngayon, dahil sa ako gagawa ng manifesto, number 1 ako. Kung merong may kukulong, ako yun. Ha? You see to it, kung sino man yung mga may balak na manakot, ako yung unang yung takutin, ha? Ako yung unang pipirma. Tignan natin. Hindi na ako makukuha sa takot. Galit ako eh. Putang, hinayo pa kayo. Mga magnanakaw kayo. Hinayo pa kayo, kayong mga lahat kayong magkakasama. May kalalagyan kayong lahat. Wrath of man, no? Yun yung abutin ninyo. Ang gusto ko lang mapatunayan ngayon, makita ngayon, before I take the lead, na kung marami talaga ang concern sa Pilipinas. And I want that manifesto to swell with so many signatures. At isasalampak ko sa mukha ninyo. Sige, you stick to your power. Sige, subukan natin. You stick to your power. Politicians, I will stick with the Filipino people. I will stick with them. I will stick with our ideals. I will stick with God. Paano kayo may matatalo? Ha? Basta ang armed forces, intact lang kayo. Intact lang kayo. Huwag kayo magde-divide. Mahalin niyo yung armed forces. Tapos kayo, tayo, huwag niyo iyaan yung armed forces. Huwag niyo bibigyan ng problema. Huwag niyo kakantihin. Huwag niyo. Tapos may iba na sinasabing, si Brownie. Ginagawa niyong aso yung chief of staff. Meron pa nagsabi dyan dito na tinatanong, tinitira ko daw yung administration, pero sila Anyo, sila Browner, sila Gibo, hindi ko tinitira. Nako, loko-loko pala eh. Pagka di mo, kailangan nyo nga nakakampi. Tapos nun, you're creating enemies. You're creating more enemies. Strategy, military strategy, ha? Okay, There has to be a central figure. It's not going to be me. Okay? Sinasabi ko na, it's not gonna be me. Not me. Wala ako dyan. Ayoko ng ganyan na, sa patayan, pwede ko. Pero yung, not my cup of tea. It has to be a Duterte. Yun yung akin. Okay, so hanggang doon na lang ako. Maraming salamat sa inyo. Annalyn Blas, Leyu. Hindi ko na natapos. Sorry ha. Sige, ulit na lang ako. Bye-bye. Maraming salamat. Merry Christmas sa inyo lahat. God bless the Philippines. God bless everyone. Bye-bye.